Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang sa ating Panginoon at gayon din sa ating kapwa, at tayo po ay humingi ng kapatawaran upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kumilos ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika, halina, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignan na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinug na ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais kong pagmasdan. At nang akin ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahil sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala.
Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po ng isang magandang gabi yung inyong mga katabi. At Merry Christmas in advance. Ang sabi po ay, to make a difference in a person's life, you don't have to be brilliant. You don't have to be rich. You don't have to be beautiful. All you have to do is to care. Kung nais na ho nating makagawa ng isang bagay na mabuti sa isang tao na hindi niya malilimutan, hindi po kinakailangan na ikaw ay maging matalino. Hindi po kinakailangan na ikaw ay mayaman. Hindi po kinakailangan na ikaw ay maganda o gwapo. Ang kinakailangan lang, you care. To make a difference in the life of a person, you don't have to be rich. You don't have to be brilliant. You don't have to be beautiful. All you have to do is to care. Sa atin ng Ebanghelyo, mga kapatid, narinig ho natin ang kwento tungkol ho sa pagdalaw ni Maria sa kaniyang pinsan na si Elizabeth. At alam ho ninyo, nung mabalitaan ho ni Maria ang pagdadalang tao ni Elizabeth, agad-agad ho siya, no, na nagpunta doon sa kaniyang pinsan. Imaginein ho na lang ninyo, ako ho'y naglalabas minsan, no, may imbitasyon ako sa labas magmisa. Minsan ho, yung pupuntahan mong lugar ngayon, ano ho, hindi ko alam kung ang tawag doon ay Christmas rush. Minsan 1 kilometro ka na lang doon sa pupuntahan mo. Ay pambihira, aabutin ka minsan ng 30 minuto hanggang 1 oras sa biyahe. Tama ho. Oh, may tama ho ako. Di ho ba? Imagine niyo na lang ho, si Maria during that time.
nagdadalang tao din. Siguro, sino ho dito yung mga nagdalang tao na? Di ho ba? Yung mga magulang na nahandito, during pagka kayo ho'y naglilihi, ang gusto nyo lang ho siguro mag-bed rest. Di ho ba? Kasi natatakot ho kayo na malaglagan ho kayo ng bata. Pero imagine niyo si Maria. Di ho ba? Pag napunta ho kayo sa Holy Land, during that time, medyo develop na ho ngayon eh. Pero during that time, palagay ko ho, di ba, baku-baku ang daan. Pag nagbiyahe ka ng medyo mainit-init, talagang mainit, disyerto. Pag malamig, malamig na malamig. No ho ba? Sa haba po ng biyahe niya, papunta dun sa kanyang pinsan, ay hindi ho niya ininda yung hirap ng biyahe. What's important for Mary during that time is basically to reach out to her cousin, Elizabeth, to show care. It was in 2020, isang araw ho noon, ang tatay ko ho, sumakit ho dito banda sa may tagiliran, no, malapit ho sa tiyan. Ang sabi nga ho niya sa akin, anak, para akong mauupos na sigarilyo. No. 2020 ho yun. Di hindi naman ho pwedeng agad-agad itakbo sa ospital. Bakit ho? Kasagsagan ho no ng COVID. Ang tatay ko ho may comorbidities. So hindi ho pwedeng itakbo agad. Kaya ang ginawa ko ho agad, nung ibinalita sa akin yon, ako naman ho ay kumonsulta sa isang kaibigan at doktor na surgeon na si Dr. Ruel Azores. No. Sabi ko, Kuya Ruel, patulong naman. Si tatay ho ay biglang sinamaan ng pakiramdam. Hindi ho namin alam. Dito daw ho sa may bandang tagiliran ng tiyan. Ano ho kaya ang gagawin ho namin? Ang sabi ni Kuya Ruel, Father, hindi naman natin mache-check yan kung kahit na face-to-face tayo, mache-check lang natin yan dahil internal yan, kinakailangan i-x-ray. Ano ho? At saka ano pa yung ginagawa ho na isa? Ultrasound. Yun, ano ho? Para makita natin kung nagdadalang tao din ang tatay mo. So yun no. So chinek ko, chinek. At nakita ho, may bato sa gallbladder. Malaki-laki na rin ho. Sabi niya, tay, nagdadalang bato ka. No? So may bato sa gallstone. During that time, sabi namin, ano ho kaya ang pinakamagandang gawin, Kuya Ruel? Ang sabi niya, Father, delikado ang tatay pag dinala sa ospital. Tsaka punong-puno ho ngayon ang pasyente, puro COVID. Baka madali si tatay ng COVID, yung pang-ikamatay niya. No. So sabi niya, ganito na lang, bibigyan ko ng antibiotic si tatay. Ang sabihin mo na lang, pag sumakit, inumin yun. Tapos, wag na wag kakain ng mga mamantika at malalansang pagkain. Yun no, para hindi na umatake. To cut the long story short, masunurin naman no ang tatay ko. No, minsan lang ho matigas ang ulo. No. So pagka kumakain ng mamantika, sumasakit, o inom ng gamot, o nawawala naman daw ho. Anyway, lumipas po ang 2 taon. Isang araw, hindi daw ho siya pinatulog. Ang sabi niya, anak, pakiramdam ko, parang yung sakit umaabot sa puso ko, parang mamamatay na ako. No. Di sabi ko, tay, baka lumaki na ng gusto. Anong gusto nyo? Paoperahan na natin. Siyempre, si tatay, nahihiya-hiya pa ho. Dahil lang gagastos kaming magkakapatid. No. Sabi namin, tay, wag ho kayong mag-alala. Kung gastos lang, marami ho tayong mauutangan. So, siyempre, nangutang ho kami. Sabi ho ni Kuya Ruel, during that time naman, no, si Dr. Ruel, si Kuya Ruel ho, ay assign ho, doon ho, as head ng surgery department sa charity ward sa Asian Hospital. No. Sabi niya, Father, ganito na lang. Ipapasok natin sa charity ang tatay mo, maghanda ka pa rin ng mga 50 to 70,000. Sabi ko, sige, madali nang utangin yun. No? Tsaka na lang mabayaran. O di inihanda na nga ho namin. Sabi niya, at least medyo 2022 na ho yun. Bumaba na ho yung cases ho ng COVID. To cut the long story short, naoperahan ho si tatay. Naoperahan. 1, 2 araw, gusto na hong umuwi. No? Pwede na naman, no? Kayang-kaya na. So, inasikaso na ho. Naka-ready na rin ho yung pambayad. Nandun ho ako't yung kapatid ko ho. No? So, nung iniintay na ho namin yung bayad, sabi, maghintay ka, Father, ng 2:00. Lalabas na ho yung bill. So, naghintay ho ako ng 2:00 ng hapon. Umabot ang 5:00. Wala pa. No?
So inintay pa rin ho namin. No. Tapos so ay umabot ho yung 9:00 ng gabi, pinatawag ho ulit ako. At nung tinawag ho ako, nakuha ko ho yung bill sa first page. Nakita ko, mga 70 plus yung babayaran. Taman-tama naman ho dun sa dala kong pera. Ang sabi ho sa akin, sabi ko, saan ko ho babayaran ito? At maya-maya ho, sabi sa akin ho doon sa billing section, Father, may second page pa po. Pagbukas ko po ng second page, ang bill, 0-0. So nung umuwi ho ako, talagang laking pasalamat ko ho. At habang nagdadrive ako at kausap ko ho, hinahatid ko ho pa uwi ng bahay ang tatay. Nagpapasalamat ho kay Dr. Ruel, kay Kuya Ruel. Ang sabi ko, Kuya Ruel, maraming salamat po. Hindi ko po malilimutan ito. At ang sabi niya sa akin, Father, wala po yun. Basta ang mahalaga lang, Father, sa mga oras na ito at sa mga araw na darating, ipagdasal mo po ako at ang buong pamilya. Doon po natapos yung usapan namin. Mga kapatid, life is an echo. Life is an echo. When you do goodness to other people, one day, the goodness that you have done will come back to you. Kahit na hindi mo iniisip, yung gumawa ka ng mabuti para mayroong kapalit, darating at darating ho yun. Minsan yung taong tinulungan mo tutulong sa'yo. Pero sinisigurado ko sa inyo na kung hindi man dumating yung pagkakataon na matulungan ka nung taong tinulungan mo, ang Diyos ang gaganti sa kabutihan na ipinakita mo. Amen! Kaya ho mga kapatid, hihiramin ko ho ang mga pananalita ni Pope Francis. Ano ho ang sabi ni Pope Francis? Mayroon nung dalawang klase ng tao sa mundong ibabaw. Yung isa, yung nakita niya yung isang tao na nakalupasay sa kalsada, sugatan, ninakawan. At ang ginawa nung tao, nilakpasan niya yun. Yung ikalawang tao, nakita niya yung isang taong sugatan sa tabi ng kalsada, ninakawan, tinulungan niya. Ngayon mga kapatid, tanungin ho natin ang mga sarili natin. Saan tayo doon sa dalawa? Doon sa una o doon sa ikalawa? Sana ho, if you're going to choose, hopefully, on the latter one. Doon ho sana sa ikalawa. Dahil kung yung pipiliin natin, kung yun ang pinili natin at pipiliin ho natin araw-araw, yung ikalawang tao na yun, doon lang ho magkakaroon ng silbi ang ating pagiging Katoliko. Doon lang ho magkakaroon ng silbi ang ating pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, malaki ho ang hamon yan sa atin ng mga magulang na nahandito. Bakit ho? Dahil harinawa kayo ho ang magturo, bata pa lang sa inyong mga anak, kung papaano ho ang pagdamay sa kapwa, kung papaano ho ang pagtulong sa kapwa. Sana ho makita ho sa inyong halimbawa na kayong mga magulang, nakikita na kayo ay dumadamay at tumutulong sa mga nangangailangan. At ganun din ho sa atin ng mga nagkakaedad na, sana ho, tumulong din ho tayo sa ating kapwa. Pero higit sa lahat, yung pagtulong simulan ho natin sa ating pamilya. Tapos ho, tumulong ho tayo sa kapwa natin na mga ngailangan, mga nakakasalamuha natin. Bakit ho? Dahil lang sabi, charity begins at home. But it shouldn't stop there. Hindi dapat tumitigil yung pagmamahalan at pagkalinga sa bahay. Dapat lumalabas ho yan para magkaroon ng kabuluhan ang ating pagiging Katoliko, ang ating pagiging Kristiyano. Mga kapatid, alam ho ninyo, kapag tayo ho ang nasa posisyon to show care, kung tayo po ang nasa posisyon para tumulong sa ating kapwa, dumamay sa ating kapwa, tumulong ho tayo. Bakit ho? Dahil dito sa buhay natin, ang mga bagay na importante ay yung magmahal ng lubos, tumulong ng walang hinihintay na kapalit, and to make a difference. What is so important in our life? Is first of all, to love deeply, to serve without counting the cost, and to make a difference. And to make a difference, as I have said earlier, you don't have to be brilliant. You don't have to be rich. You don't have to be beautiful.
All you have to do is to care. Atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang poon na siyang humirang sa Birheng Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbunga nawa ang aming pagdedebosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan, nang sa gayoy manguna sila sa pag-ugit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapagpalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapayo ng mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa kami maging bukas palad na pamayanan na magbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan. May pagdiwang nawa namin ng may galak, ang pagsilang ng iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating banal na paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikat, lingapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Nung gabing siya'y pagkanulo, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose at Vincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tayo po ay manahimik ng sumandali. Alalahanin po natin ang mga kapatid natin na nahimlay na lalong-lalo na po yung ating mga mahal sa buhay. At hilingin din po natin ang natatanging grasya na nais po nating matanggap sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria sa taguring na Birhen ng Medalya Milagrosa, kaysa ni San Jose ang kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol, kasaysa ni San Vicente de Paul at Santa Luisa de Marillac, at ng lahat ng mga banal. Na namuhay dito sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang nagkakatipon, tayo po ngayon ay dumulog sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid ng may galak sa ating mga puso, ibahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Salamat po. Na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang dahilan ng ating pagdiriwang. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga pabatid. Una, patuloy po ang ating pangangalap ng tulong pinansyal o donasyon para sa 50 million for San Vicente, proyektong pagkukumpuni at pagsasaayos ng San Vicente de Paul Church. Kaugnay nito, tayo po ay magsasagawa ng second collection. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong tulong pinansyal. Pangalawa, magpapatuloy po ang ating nasimulang simbang gabi tuwing 8 ng gabi dito sa ating dambana hanggang sa 23 ng Disyembre. Ang ating Misa de Gallo ay sa ganap na 4 ng umaga dito sa ating dambana at Paco Park Chapel. Sa mga nais pong magpamisa, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Pangatlo, ang atin pong mga misa sa 24 ng Disyembre ay ang mga sumusunod. Misa ng linggo sa ating dambana sa 8:30 at 10:10 ng umaga. Ang mga misa sa bisperas ay sa 7 at 9 ng gabi. Misa ng linggo Paco Park Chapel ay sa 10 at 11 ng umaga. Ang misa sa bisperas ay sa 8 ng gabi. Pang-apat, sa araw ng Pasko, 25 ng Disyembre, ang ating mga misa ay ang mga sumusunod. Sa ating dambana, 8:30 at 10 ng umaga at 5 ng hapon. Sa Paco Park Chapel, 10 at 11 ng umaga at 5 ng hapon. Pinaalalahanan po ang lahat ng may ilang pagbabago po sa schedule ng ating mga misa hanggang sa 1 ng Enero 2024. Mangyaring tignan ng tarpaulin na nasa bulletin board sa harapan ng simbahan para sa inyong mga gabay o i-follow ang FB page ng ating parokya. Panglima, maglalathala po ng souvenir program ang ating parokya. Inaanyayahan po ang mga nais magpa-advertise ng mga kumpanya, pamilya at individual. Para sa iba pang detalye, mangyaring magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Reverendo Padre Joel R. Rescober, CM, Rektor at Kura Paroko. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. May God's blessings surround you each day as you trust in and walk in His ways. May His presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na po natin ang ating banal na misa sa ating paghayo, ating isabuhay ang ating tinanggap na si Jesucristo. Salamat sa Diyos.